Okay, hello, good day sa'yo. Magandang araw sa'yo, Aquarius. So, ngayon ang gagawin nating pagbasa is about sa yung persons on your mind, no? Kung sino man yan, kung nasa current relationship ka, gagamitin natin ang 7 card love spread, no? Ito yung parang titingnan natin ang energy mo at ang energy niya, yung individuality at commitment ng partner mo na ihandang ibigay sa'yo. At syempre yung challenge, yung outcome ninyong talaga dalawa at kung bakit kayo pinag-connect, kung anong rason, no? So ayan, so medyo malakas po ito, hinaan niyo na lang po ang inyong sounds. Tanggalin niyo. Linisin mo pa nga. Linisin mo ito. Hawaan lang. Ayan. So, yan. So, 7 love spread para sa iyo, Aquarius. Ayan. Syempre, welcome ang ating mga cross-watcher. No? Titignan natin ang iyong persons on your mind, no? Kung ano yung energy mo sa kanya. At kung ano din yung energy niya sa'yo, no? Okay, spirit guide. Para po ito kay Aquarius. Para kay Aquarius. What we have for Aquarius spirit guide. Ayan, ang energy mo. Medyo delay. That is card of delay. 8 of Wands. Tignan naman natin, syempre, ang energy ng persons mo. Energy ng persons on his mind. Single ka o nasa current relationship ka o separated ka. You're welcome to watch po ito. No? King of Swords. Ayan na, ayan na. Siya na siya talaga. Kapalit yata kayo, ha? King of Swords, no? So, tingnan natin ang punot, kung saan kayo nagsimula. Anong root, kung paano kayo nagsimula, saan nagsimula ang ganitong energy. No? Wow, Queen of Pentacles. Ang potential, Judgment. Outcome is, ang parang immediate future outcome is 6 of Wands. Aba, maganda, ha? Tell us more, spirit guide. Ang challenge nila, no? At Hangman in river, hangman lang siya, sa reverse. Okay, so ang outcome po nila, spirit guide. Ang kanilang outcome, 2 of Wands. Ayan. So, syempre, kukuha rin tayo ng soul connections guidance kung ano yung, bakit ganito ang energy. Malalaman natin, no? Para po kay Aquarius Spirit Guide. Marriage. Oh my God, marriage. Oh. Ayan. Ako. Keep my
time marriage 'to. Isa pa ako patay ng isa. Mukhang exciting 'to, nak. Ayan, love. Ay naku, mahal ka nito. Naku, nagmamahalan kayo. Ah, ganda. Na-excite na ako, basahan ka, nak. This is very beautiful, 'no? Pero siyempre may mga journey kayo dito. I-scan natin dito na mabilisan, 'no? Ah, parang ano 'to, highly intellectual at naka-focus masyado sa future 'to, ang ganda. Kumbaga nagpapakita ng clarity 'to at saka freedom, 'no? So tingnan natin ang energy mo, 'no, or yung sinasabi nating role o focus. Ito is Eight of Wands in reverse, 'no? Yung ikaw yung nasa stagnations actually. Ito yung merong communications delays or sabihin natin, you're avoiding quick actions din na kailangan, no? So ang energy mo dito yung parang naka-block, 'no? Na-block or sabihin natin nahihirapan ka mag-transmit ng ideas or sabihin natin yung mag-commit sa mabilis na changes o pagbabago rito kasi naka-reverse siya. So, sabihin natin may delay sa communications mo sa partner mo o nag stuck ka sa mga detalye, no? Imbes na mag-move forward ng mabilis, no? Kumbaga naka-stuck ka. So, isa pang halimbawa rin yung pinipigilan mo yung biglang aksyon dahil gusto mo munang i-analyze ang lahat na ito yung nagiging dahilan ng paghinto ng momentum na, no? So, kung makikita mo dito, ang energy ng iyong persons, no, napakaganda. Kumbaga, kung isipin mo ito yung partner role at saka focus, ang King of Swords. Ang partner mo yung actually is very analytical, parang parang siguro the same sign mo rin, no? Sabihin natin very logical at truth at very focused siya, Aquarius. Kumbaga sila yung aloof sa emotions at para yung pinipilit nilang tanggalin yung sentimental value, no, para makuha ang objective na katotohanan. So ito rin yung sinasabing pure intellectual energy, no? Halimbawa natin is yung paraan niya yung mag-express siya ng pagmamahal sa logic at very honest, no? Kahit masakit, he will tell it to you, no? Hindi yung sweet words o walang parang sweetie-sweetie na parang ano, hindi. Even though na alam niyang masasaktan ka, but he's just, what is important sa kanya is being honest dito eh. Na yung totoo, no? May pagka-prank ka din siya, no? Kung sasabihin natin. Pero kahit alam niya na masasaktan ka, wala siyang patumpik-tumpik na sasabihin sa'yo. Yan yung parang character traits din ng King of Swords na na-invade ng persons on your mind mo, no? O ang karelasyon mo. Kumbaga, maski masakit, sasabihin ko sa'yo. Kumbaga, ito yung sabihin din natin na, kasi nga, kasi nga, ito yung parang naniniwala siya, truth will, ano, kumbaga, honesty is the best policy para sa kanya, no? Kumbaga, ito yung sabihin din natin na hindi sila masyadong emotional, no? Pero siya, totoo siya, no? Wala kang makikitang kasinungalingan. So, isa pa yung halimbawa, yung sabihin natin naghahanap din siya ng clear at objective na sagot din sa mga problema. At hindi sila yung magko-commit hangga't hindi pa clear ang lahat sa kanila. So, asahan mo na may loyalty and honesty dito sa persons mo na, no? So, kung makikita mo dito, ang inyong pundasyon, which is ang past na nakaraan, this is Queen of Pentacles. So, ang pundasyon ninyo yung parang nabuo ng isang practical support at saka nurturing or sabihin natin yung pag-aalaga niya, pag-aalaga mo sa kanya, diyan nagsimula. Ayan, doon kayo nagkainlaban, doon kayo nagka-developan. O sa mga single naman, yan ang gusto niya, yung nurturer energy, yung parang gusto niya, yung alagaan mo siya, very caring ka, baka yan din ang magustuhan ng partner mo sa pag mga single, na yan din ang siguro ang magiging start ng inyong pagkakakilala or yung pagkakakonect. So, sabihin din natin, ito rin yung pagmamahal ninyo sa kanya parang ipinapakita na concrete. Sabihin din natin material na tulong din at siyempre yung tulong-tulong mo ba pagbibigay ng mga allowance, malaking bagay yan. Yung pagbibigay ng komportableng buhay din, ayan yung home life na sinasabi, no? Kumbaga ang pag-ibig ninyo yung dito nagsimula yung pagtulong sa isa't isa, no? Sa mga financial o sabihin natin material goals din. Kagaya yung paghahanap ng bahay, ayan yung pag-iipon, no?
Ayan yung 'pag walang pera pampangkain, ayan magtutulungan kayong dalawa 'no? Ang ganda naman. So, sila yung parang sabihin natin naging reliable at stable na refuge mo noong nakaraan 'no, Aquarius. Na ito yung sabihin natin nagbibigay ng security sa'yo. So, 'yan ang ganda ng pundasyon ninyo 'no? So, kung makikita mo rito ang challenge ninyo is ang judgment. No, ang biggest challenge ninyo dito yung sabihin natin yung paghaharap sa isang malaking karmic calling o major life review. Kumbaga kailangan mong gumawa ng final na desisyon, 'no? Isang napakalaking desisyon. Baka nga yayayain ka magpakasal, baka nagpo-propose na, 'no? Ayan, ayan 'no, in love sa'yo, Aquarius. So, sabihin din natin na ito yung sabihin natin na isang napakalaking desisyon na maari mong harapin na kailangan mong pagdesisyonan din, 'no? Kumbaga ito yung sabihin din natin aral ng nakaraan, ito yung hindi puwedeng i-delay 'no, ang judgment. So halimbawa may mga past issue 'no, na o sabihin na ayan yung mga pagkakamali sa relasyon na parang bumabalik at nangangailangan na ng final verdict 'no, para makapag-move forward kayo sa next phase kagaya ng marriage, ayan. So naku, yayain ka kaya nito ng December? 'No? So, tignan natin so makikita mo yung ang pressure yung galing sa universe din para mag-level up kayo. Either tanggapin mo ang commitment o maghiwalay, 'no? Kumbaga maghiwalay walang gitna kumbaga, 'no, parang gano'n. Kuha mo, maaari din ayan magpro-propose siya, parang iyan din na big decisions or it's either na maghihiwalay kayo or continue 'no, pero mayroon kang isang desisyon na na kailangan mong desisyonan, 'no? Ayan, since this is December reading, 'no, kahit anong week pa siya, but this is December reading nakita natin, um, baka mayroon din ito siguro ang dapat mong desisyonan na kailangan kailangan ng sagot mo, 'no? Final verdict, baka magyaya naku ito pa naman, oh, 'pag gusto niya, talagang gusto niya, 'no? Galing, galing naman. Baka rin same ano sign mo rin siya. 'No? So, ito rin yung ang payo sa'yo, which is ang guidance nak dito, 'no? Ang Six of Wands, 'no? Parang ang best guidance dito lumabas yung magdiwang, 'no? 'Yan, dapat kang magdiwang kasi 'yan, 'no? Magpo-propose, 'no? Ang ganda. Ibig sabihin mag-celebrate. Kilalanin ang mga tagumpay ninyo at mag-move forward ng my confidence at victory because this is the card of victory, no? Naka-acknowledge siya ng lahat. So, 'wag kang mag-alala sa mga past judgment ninyo, 'no? Kumbaga nakita na ng iba ang halaga mo, eh, 'no? Halimbawa yung ayun yung mag-celebrate kayo ng inyong milestone, 'no? Lalo na sa mga mag-asawa na, ayan yung mga mag-ano kayo, mag-reunion kaya mag-ano kayo, mag-out of town kayong dalawa, yung mag-bonding kayong dalawa, ayan mag-celebrate kayo ng anniversary ninyo, 'no? Ganda. So, ito yung pinapakita rito na ipakita niyo rin sa iba yung matagumpay ninyong connection. Kasi this is also acknowledgement ng victory, 'no? Na victory ang inyong pagsasamahan, 'no? Ito yung Aquarius humanitarian side din, 'no? So, tanggapin yung praise at suporta rin ng inyong community, no? Kumbaga gamitin yung magkaroon ng lakas na harapin ang mga judgment at challenges, no? Ayan. So, kung nakikita mo rito na ang potential na near future mo is ang hangman. So, ang potential ninyo dito yung stagnation, sacrifice at pangangailangan ng complete new perspective dito sa hangman, no? Kumbaga, bago kayo gumawa ng desisyon, kumbaga, sabihin natin itong judgment, no, kailangan ninyong mag-pause a little bit, no? Mag-sacrifice ng isang bagay. At syempre, tignan yung mga sitwasyon mula sa iba pang anggulo, pag-aralan maigi, baka magpadalos-dalos, no? Kumbaga, halimbawa, kaya pala siguro dine-delay mo rin, no? Tama din ang actions mo. So, kailangan mo ring i-let go syempre ang mga conventional thinking mo, no? At tignan din yung challenge ng judgment, no? Ng judgment nito. So, kailangan din syempre, sa unique at sa way na unique at syempre non-conformist na paraan din, no? Ganyan ang mga Aquarius style, eh. So, halimbawa, no? Ang sagot sa mga stagnations ng Eight of Wands in reverse mo rito na energy mo na ay hindi aksyon, no? Kundi ang pagtanggap mo, tanggapin mo ibig sabihin at
at kumbaga pagtanggap ng paghihintay at pag-re-evaluate ng priorities. O baka ikaw din siguro natatagalan ka na gusto mo rin siguro siyang yayain na rin 'no, kung lalaki ka o babae ka man, basta one of you may ganyan na gustong mag-offer na gusto ng lumagay sa tahimik 'no, o gusto ng mag-upgrade ng inyong mga relationship. Baka kasi may importante kayong ano talaga, sasabi ano, kailangan mong magdesisyon daw, Aquarius. So, kita mo naman ang iyong resulta, napakaganda, 'no, Aquarius. Ang resulta niyo, kumbaga balance, medyo indecisions. Two of Wands din, ito yung outcome niyo at ito yung liberations ninyo. Kumbaga, ang long term na, sabihin na, ang long term result nito is very clear visions. Ibig sabihin matibay na plano at determine ng paglipat sa future din ito. So, malalaman mo na ang direction mo at yung sabihin natin, handa ka ng mag-execute ng mga plano mo ng may confidence dito, no? Ito yung liberation at ownership ng inyong future, no? Halimbawa, no, yung magkakaroon kayo ng clear na innovative plan para sa inyong future, kagaya ito nga, ayan yung bago magpakasal, bibili ng bahay muna, parang ganun ba? Ba? At least mayroon kayong structure, no? Yung sabihin natin na ano din, yung kumbaga malalaman mo, yung determinado kayo na magplano para sa inyong kinabukasan. Kumbaga malalaman mo na ang direction mo is handa ka ng i-execute ang mga plano mo ng may confidence din, no? At syempre liberations at ownership ng iyong future, ayan, no? So, magkaroon ka ng plano, ito yung sinasabi innovative plan para sa inyong future nga. Ito rin yung paglipat sa ibang bansa rin siguro o pag-start ng business na base objective ng King of Swords dito, ng truth. So, ikaw din yung ganap ng ikaw din yung parang ganap na handa na mag-commit sa isang path dahil malinaw na sa iyo ang pagpipilian, no, na nagdadala ng intellectual freedom, no? Kasi nga naman, dahil magaling din ang persons mo actually, no? Kumbaga nakikita mo rin dito na ang soul connections ng marriage, love, ito yung ang inyong spread dito actually, no? Ito yung nagpapakita ng isang intellectual karmic at saka soul connections na nakapokus sa pagbuo at innovative na future ninyong dalawa, no? So, ang mensahe sa'yo ng soul connections actually rito, ang purpose nito yung parang turuan kayong balansahin ang mga intellectual na pag-iisip at praktikal, no? Kumbaga ito rin yung balansehin din ang head at saka home, no? Yung love ninyo, kumbaga ang love ninyo rito yung parang practical at intellectual nga, ngunit ang mga challenge ay emotions at karmic, no? So, kailangan ninyong magtiwala sa mas malaking plano. Huwag kayong matakot, ibig sabihin. So, nandito ang marriage, no? Nabasahin ko ang marriage. A marriage of soul is a union of two divine counterparts. Blending together, nako, this relationship has a future talaga, no? Kita mo naman dito ang love, no? Ito naman yung love. The love conquers all, totoo 'yan. So, ang love ninyo ay very deep, ngunit ipinapakita sa practical support ng Queen of Pentacles dito na, no? Kasi talagang noon talagang nagtulungan kayong dalawa, dito nag-start lahat. O 'yan ang punot at dulo. At syempre ang intellectual sparring ng King of Swords ng persons mo rin, no? Kumbaga ang soul love ay nariyan, ngunit nangangailangan ito ng major review dahil ito ngang judgment dito na. No? So, ito yung parang maging buo ang pagmamahal ninyong dalawa, no? Halimbawa, ang soul connections ay hindi pwedeng ibase lang sa isang comfort ng Queen of Pentacles, no? Kailangan din ng intellectual ng pag-iisip, honesty. Ito kasama na rin ang honesty, syempre, no, ng King of Swords. So, para maging true love kayo, no? Kung nakikita mo rito, mauuwi sa marriage. So, ang marriage, ito yung posible, ngunit nauna ang judgment kaysa sa pagpaplano, no? Ito yung, yan, nauna ang judgment kaysa sa pagpaplano na nakikita natin dito. Baga, kailangan ito kaysa sa outcome, no? Natin, ito yung outcome na two of wands na nakikita natin dito. So, kumbaga, kailangan ninyong harapin ang karmic past, no? At mag-post ka bilang isang hangman, no?
para makita ang tamang oras at tamang dahilan din para magpakasal. Kumbaga, ang two of wands sa outcome mo, ito yung nagpapakita ng ano na itong outcome mo eh, no? Kumbaga, ito yung nagpapakita sa inyo na pagpaplano ng future, no? Na sabihin natin yung natural na susunod bago ang marriage, no? So halimbawa, ang desisyon tungkol sa pagpapakasal ay darating kapag nalampasan ninyo ang life review, no? Ng judgment. Nakuha nyo ba? At na-establish na yung, syempre, yung mga future plan ninyo ng two of wands, no? Ayan, kasalan, na mauwi talaga sa kasalan. Ang ganda, no? So nakikita mo ang connections ng binigay sa'yo. Congratulations, maganda, no? Maganda. Very beautiful ang energy. So, tingnan pa nga natin kung anong pang mensahe sa'yo. Tingnan pa natin kung anong pang mensahe para kay Aquarius Spirit Guide. Message para kay Aquarius. Para kay Aquarius, what we have for Aquarius Spirit Guide. Oh, ayan, talagang yung sa judgment is yung mga ex-lover, yan. So, kailangan ng i-let go yan, no? The last more Spirit Guide. What's up? Why the ex-lover is here? Kumbaga, yan din yung making the right choices, no? Yung mga nakaraan mong mga choices din. Yung mga guilt, release mo na rin yan. Yung mga pagkalito rin, tanggalin na rin yan, no? Yan yung mga parang didesisyonan mo, isang malaki ding desisyon. Ito rin sabihin natin na, are you thinking of two potential lover ba rito, Aquarius? Kaya ako nagbubuklat kasi dumadami tayong nakikita. Ano pa po ba, Spirit Guide? Ayan, to those who's dealing with Taurus, Capricorn, Virgo, o baka ang persons mo rin is Taurus, Capricorn, Virgo, thinking of two potential lover, may ex ka pa, yung ex mo, tsaka ito, nalilito ka, no? Parang andyan dyan, nakasarado, nakapiring, nakatakip ang bangs mo sa mata, na hindi mo makita o hindi mo kayang harapin, hindi ka makapag-desisyon dito, no? Either na inaantay mo pa bang bumalik ang ex na Taurus, Capricorn, Virgo, Aquarius. May nakikita din tayo isang ex-lover dito, no? So, parang nalilito ka, namimili ka. Some of you din dealing kay same sign ninyo, no? Talagang may earth sign, no? So, fire sign, we see that also fire sign. Pero ang major na things na event na mangyayari sa inyo is total hangman, no? Hangman at saka ang judgment, no? That is a big major event na dapat yung pagtuunan ng pansin din, no? O to those who's dealing with Libra rin, same air sign din, no? O may natrap. Aba, marami nagkakagusto sa iyo ah. Na Aquarius, natrap din yata, natrap din sa iyo to. Mukhang merong pang nagkakagusto sa iyo na Libra energy. Ayun. It's either din si Libra ang magpapakasal. Ito na ang Hierophant. Talagang may kasalan na magaganap. Nako, imbitahan nyo naman ako. May kasalan. May kasalan. May Hierophant na eh. May love pa rito, no? May card of victory pa rito. May marriage. Wow. Talagang ano, desidido na. Desidido na. Desidido na ang iyong ano, desidido nang magpakasal, no? Na talagang ready na rin i-upgrade. So, make a baka ikaw din, ano, talagang pinagdi-decide ka na rin siguro, inaalok ka na rin siguro ng pakasal ng persons. Kasalan to na galing nito. No? So, basta major big event na tapat mo, let go of the past dito, yung mga ex-lover, yung pagkalito, no? Ayan, tsaka ito nga yung, kasi ang Knight of Pentacles, pwede rin sabihin natin na slow-moving energy, no? So, itong Justice din, na it could be also Libra, you're dealing with Libra, and then nakikita mo rito na talagang sabihin natin, meron din some of you din na merong walang tiwala sa sarili. Na Aquarius, magtiwala ka sa sarili, huwag mong sabotahe, huwag kang mag-sabotage ng sarili mo. Believe and trust yourself dito na nakikita. Medyo kita natin is parang tingin mo hindi ka makakalis na sa isang sitwasyon o parang hindi ka pa kasi siguro ready rin magpakasal, gusto mong i-delay, no? Aquarius.
Parang tingin mo hindi ka na makakaalis na ano, talagang hindi naman pikutan 'to kasi my love, eh, 'no? 'Baga parang ayaw mo pa, hindi ka pa ready, siguro Aquarius magpakasal, 'no? Pero nakita natin dito, oh, dire-diretso na 'yan, na parang tingin mo 'yan din siguro yung pagiging being trap na parang tingin mo hindi ka na makakalis sa isang sitwasyon din or o baka naman meron kang isa kasi itong two of swords din is thinking of two potential lover. Di kaya na ano, kasi ayan 'no, may lover na naka-reverse means break up or maybe isip mo pa rin ba ang iyong nakaraan? So, yan din ang isang major na dapat mo rin mag-life review ka sa judgment, kailangan ng iwaglet, 'no? At itong hirapan 'no, upgrade and the relationship, traditions 'no, talagang may kasalan na magaganap, wow naman. So, tingnan natin kung saan ka dapat mag-focus din, Aquarius 'no? So, bibigyan kita ng ito yung gusto iparating sa'yo ng soul mo na 'no? Saan po dapat mag-focus si Aquarius? Saan po dapat mag-focus si Aquarius? Do I believe I'm worthy? Ayan, kasi nga, ayan, itong message na to, makikita dito eh, no? Kasi you're self-sabotaging. Isa lang kunin natin, no? You're self-sabotaging yourself, no? Makikita mo na rito, ito, ito yung not trusting yourself, na natatakot kang humarap sa harapin ang katotohanan, na parang tingin mo wala nang resolba, no? Parang tingin mo hindi ka na makalabas diyan sa isang ano. Ito rin yung sabihin natin, nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo, no? Nasa utak mo lang 'yan, no? Kumbaga, medyo may blockage din sa mga desisyon mo, na 'yan din ang nagpipigil sa iyo na to make out this judgment para makapagdesisyon kung anong dapat mong tanggalin. Huwag kang ma-corner diyan, no? Ito sabi, ito yung nagpapatunay din na na ito sabi ng siguro ito yung energy mo rin, no? Na parang ano, sabi ng souls mo, ng soul truth, no? Do I believe I am worthy, no? Parang tingin mo, parang hindi mo alam ang presyo mo, ah. Parang hindi mo alam, parang tingin mo hindi ka worth of loving, na mahalin. So, baguhin mo 'yan, nak, no? I-reverse mo itong Eight of Swords mo, no? You are very lovable, Aquarius, tandaan mo 'yan, no? So, ayan, ito ang gusto iparating ng souls mo sa'yo. Do I believe I am worthy? Ito ang sagot. Yes, siyempre naman, you are worthy, you are deserving, you are loved, siyempre. So, ngayon, start seeing the divine beauty within you and go out and claim the life you have dreamt of. So, your crown has been bought and paid for, no? Put it on your head and wear it, 'di ba? Yan ang sabi. So, ang soul actions mo ngayon, no, pag once na napanood nyo 'to, for a big goal or a dream you have asked yourself, "Do I feel worthy of this?" Ito ang sabihin mo, today's mantra, nak, no, sabihin mo lang 'to 'pag wala kang ginagawa diyan, maski ngayon sabihin mo, sumigaw ka, "I am worthy of it all." Ayan, sigaw ka lang, "I am worthy of it all." You are signaling the universe, no, para ibigay lahat ng gusto mo. Oh, so tanggalin mo na 'to, ha, self-sabotaging, release this, okay? Ang ganda ng energy niyo, oh, ng persons mo, especially mga persons on your mind, yung mga single. Maganda, asahan niyo na isang isang matinong tao ang mapapangasawa niyo o ang inyong mako-connect sa inyo, 'no? So, maaring magsimula ang inyong energy sa pagtutulungan. Ayan yung halimbawa, nagkulang yung pambayad ng pamasahe, 'no? May napi-pick up akong ganyan. May napi-pick up ako na parang magkakaroon kayo ng start ng initiations ng pagkakakilala ninyo, na single ka man o divorce ka man, parang nakulangan ng pamasahe, ayan yung nag-offer ka, 'no? Nag-offer ka, nakulangan siya ng pambayad, ikaw nag-offer ka ng parang diyan magsisimula, eh, 'no? Yung sa financial health din, 'no? So 'yan, tandaan niyo po 'yan, mga single, na maaring diyan magsimula. So, basta ito, ha, basta trust yourself na you are worthy, 'no? Tandaan mo 'yan. Anak tayo ni Lord, lahat tayo worth, 'no? So ito, today's mantra, sigaw nyo, "I am worthy of it all." Ayan, 'no? Napakaganda. Ito talaga pinapaalam sa iyo, 'no? Kung na-insecure ka o kung na ano ka, pinapaalala sa iyo ng spirit mo, ng soul mo na, "Do I believe I am worthy?" Tanungin mo sarili mo, 'no? Siyempre, huwag kang mag-alinlangan, 'no? You deserve a love, ayan. This love is for you, this marriage, you deserve it. Ayan, tandaan yan, marriage na talaga, may hirapan. Ito na yung magkakasal, oh. Ibig sabihin, may approval ng universe ang ano na 'to,
ang connections na 'to, 'no? Hindi ka ba kinikilabutan? Papalakpakan nga kita, ang ganda, Aquarius, 'no? So, 'wag kang magpaantala rito sa 8 of no? 'Wag dang i-delay-delay, bilis-bilisan ng aksyon, bilis-bilisan ng sagot, pero kailangan mag-decide daw muna at pero dapat talaga magplano, 'no? Magplano bago magkasal, 'no? Ayan. Okay, so I hope nagustuhan niyo. So bibigyan ko kayo ng Christmas song din mamaya. So marami pong salamat sa mga nag-like and subscribe at sa patuloy na nanonood at suporta po, especially po sa mga nag-share ng ating video, sa mga nag-hype, sa mga nagko-comment, 'no? Thank you so much. Ngayon 'pag nakulangan po kayo dito, i-press niyo lang po yung playlist, hanapin niyo lang po yung playlist ninyo, 'no? At marami pong mga guidance doon, maita-track niyo ang inyong journey kung nag-improve ba kayo, 'no? I-play niyo lang 'yan, katulugan niyo kasi maganda, may mga guidance tayo doon sa ating mga video kahit anong anong buwan pa 'yan, 'no? Okay, thank you and God bless you. So, magsa-sounds lang tayo ng music sounds, 'no? Yeah, wag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe ha. At siyempre, hit the notifications bell. Ayan. Joy to the world. Ayan. Merry Christmas po sa inyong lahat. Praise